Samantala pagdating po sa pagkain ng mga bata o ng mga kids, hindi lang dapat masarap, dapat healthy rin. Ngayong Nutrition Month, mahalagang pagtuunan po ng pansin ang nutrisyon ng mga chikiting, lalo na tayo po sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. 14% ng mga batang edad 5 hanggang 10 sa Pilipinas ay classified po as obese, habang isa sa 3 bata naman ang underweight. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin kung paano gagawing masustansya at budget-friendly ang baon ng mga bata o ng kids natin. Get ready to prepare baon ideas na pasok sa pinggang Pinoy kasama ang registered nutritionist dietitian na si Angelo Santos. Good morning and welcome dito sa Rise and Shine Good morning Pilipinas. po, good morning. Good morning sa mga nanonood. Ako po si Angelo Santos, isang RND. Ayan. Hi, good morning. Alright, ano ba ang mga important nutrient na dapat kasama sa baon ng kids? So kapag pag-uusapan natin yung nutrients, hindi dapat mawawala yung 3 main components natin, yung carbohydrates, protein, and yung fats. Okay. So pag-usapan mo natin yung tatlo, carbohydrates, kasi di ba nag-aaral yung ating mga bata, kailangan nito is as their brain food para hindi sila aantukin, hindi sila kaagad mapapagod habang nasa eskwelahan or habang nakikipaglaro sa kanilang mga kaibigan, ganyan. And then, next naman natin is yung fats. So, ang misconception ay ang fats ay masama. Eh, hindi po yung totoo. Okay. Meron po tayong mga tinatawag na healthy fats na nanggagaling po sa avocado, sa mani, sa vegetable oil, and any fat sources na mahalaga din dahil meron din tayong mga vitamins na kailangan ng fats para magamit natin. Kagaya po ng vitamins A, D, E, and K. Ayan. Kaya hindi po dapat na totally tatanggalin yung fats sa diet ng, especially ng mga bata at kahit ng mga matatanda. Then lastly, yung protein, dahil mga bata nga sila or kabataan, mayroon silang rapid growth. So mabilis yung kanilang paglaki at kailangan ng protein para masustain yung paglaki nila, pag-develop ng muscles, ganyan. Kasi, syempre, saan nila kukunin yung muscles nila para sa katawan kung di tayo kakain ng protein. Next naman, pag-uusapan natin yung mga micronutrients na tinatawag natin. Dito naman papasok yung calcium, yung iron, mga vitamin C. Yun po yung mahalaga talaga. Dahil first, yung iron para sa red blood cells nila para mag-develop or makapag-produce ng madaming dugo sa katawan ng mga bata. Since growing nga sila, kailangan din nila ng supply ng iron. Tapos yung calcium, feeling ko para sa buto yan. Para sa buto, Ayun. tama. Dahil lumalaki nga sila, kasama sa paglaki nila yung buto. Kailangan patuloy din yung paglaki ng buto at pagpapatibay nito dahil habang lumalaki ang bata, bumibigat din at nadadagdagan yung stress sa mga buto natin. Okay. Ayun. Well, Sir Jello, tungkol dyan sa mga nabanggit mo na mga nutrients, yung carb, protein, fats, and micronutrients, can you give us an example siguro ng pwedeng baunin na hindi naman expensive o pasok sa Yes. budget, para magka-idea yung ating mga nanay or tatay, mga guardians na magpe-prepare ng baon for their kids? Okay. So, sa pambaon naman natin, syempre hindi naman nawawala sa diet ng mga Filipino ay yung kanin. So, doon na natin, present na yung carbohydrates natin sa kanin pa lang. Tapos, pwede tayo magpabaon sa kanila, let's say, ng chicken breast na kahit konti, kahit yung kasing laki lang ng palad natin, yun po ang tinatawag na 1 serving. Ganyan po kalaki. 1 serving na po yun ng chicken para sa protina. Then, kung ito ay ipiprito natin, malalagyan na din ito ng fat. Tapos, since pabaon natin ito, pwede tayo magdagdag ng prutas for their dessert na matamis naman. And para magpatanggal naman ng umay kasi kumain sila. And additionally, pwede tayo magdagdag ng kaunting gulay doon sa ulam nila para lang magdagdag din ng kulay. Like carrot na may peas and corn, and may dagdag kulay sa baon nila.
Oo. Sama ng ano. Yes, and dagdag na din ng fiber nila para maganda din yung bowel system or yung pagdumi ng ating mga anak. Ayun, siguro hindi lamang sa pabaon. Halimbawa, kung ang magulang ay very busy at pera binibigay sa bata, sana pati yung mga canteen sa school Ay, follow tama. ito, Yes, di ba? tama po. dapat Pero healthy. syempre, minsan sa mga canteen may binibenta ng mga occasional treats, mga Processed chicheria. food. Oo, okay lang ba na minsan may mga occasional treats or fast food, processed food na dapat makain din ng mga bagets? Actually, yes po. Okay lang yung occasional. Siguro kahit once or twice a week, pwede tayo magpabaon actually ng, let's say, hotdog. Pero ibahin lang natin ng konti yung pagkaluto. Pwedeng pakuluan muna natin sa tubig and then itapon natin yung tubig para mabawasan yung preservatives and yung sodium na nasa hotdog. Then proceed na tayo ng frying para Di ba magtatalsikan yun kasi may tubig? tatanggalin naman po yung tubig. So, Ayun. medyo mababawasan din po yung pagtalsik. Kung sa mga kantin naman, pwedeng i-discourage lang natin sila ng konti. Pero kung gusto talaga nila, hindi naman natin sila pwedeng pagbawalan totally dahil yun nga lang din Depende yung sa nabibili. administrator na nagpapasok ng kantin doon. Oo. Ito naman. Siyempre yung mga bata minsan picky. Yes diba? po. Naku, ayaw nila minsan kumain ng gulay. Yes. What's the best approach para ma-encourage sila to eat their greens? So, the best approach is to start sa bahay. Pwedeng, kung habang nagluluto yung magulang, isama natin sa pagluluto yung mga chikiting natin. Habang nagluluto tayo, parang present sila and pinapatulong natin sila sa pag-prepare ng ulam dahil kung ano yung prepare ng bata, mas mataas yung chance na yun din yung gusto nilang kainin dahil involved sila sa pag-prepare, sa paghahanda. Then, pangalawa, huwag natin pilitin, huwag nating ingud-ngud sa kanila yung pagkain ng gulay kung hindi pa nila kaya or hindi pa nila gusto. Pero, wag din nating sukuan yung sa pagbibigay. Wag lang natin pilitin na parang, kainin mo to. Kasi baka mag-impose naman ng masamang memory or trauma sa kanila na, ay, baka masama ang gulay, ganyan. Ganun ginawa sa akin ng bata ako. Pinilit akong ka? kumain. Kaya nung pagtanda ko, pinilit akong wag kumain. Kaya ito na naging resulta. Ayan, Anyway, yan na, napakagandang tips para sa ating mga ka-RSP, sa mga nanay, na pwedeng maging way para maging masarap at healthy ang baon ng ating mga bagets. Maraming salamat po sa inyong oras. Muli nakasama natin ang registered nutritionist dietitian na si Angelo Santos. Thank you, Thank Sir you. Jello.